Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 2, 2026, Friday. Sa pagpasok ng bagong taon, sa una at pangalawang linggo, meron ba tayong nakikitang bagong bagyo na mabubuo? Silipin natin ang pinakabagong impormasyon dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang pangunahing nakakaapekto sa lagay ng panahon sa bansa ay tatlo. Ang shear line na tumatama sa southern Luzon, ang northeast monsoon o amihan na humahampas sa northern at central Luzon, at ang easterlies na nagdadala ng mainit na halumigmig sa natitirang bahagi ng bansa. Kapag nagsama-sama ang mga puwersang ito, nagre-resulta ito sa magkakaibang estilo ng ulan at ulap depende kung nasaan tayo. Sa western Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Palawan at northern Samar, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at mga isolated na thunderstorm na direktang dulot ng shear line. Sa umaga, posibleng magsimula sa mahihinang buhos, pero habang papainit ang lupa sa tanghali, mas bibilis ang pagbuo ng mga ulap at lalakas ang mga bugso pagsapit ng hapon hanggang gabi. Kung nakaharap ang baybayin sa Philippine Sea o sa isla na bukas sa easterly moisture, mas maaga ring bubuo ang mga ulap at mas malaki ang tsansang magkaroon ng malakas ngunit panandali ang pagbuhos. Sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa at nalalabing bahagi ng Bicol Region, ang higit na nakakaapekto ay ang northeast monsoon na magre-resulta sa malawakang ulap at sunod-sunod na mga pag-ulan na hindi kailangang na may thunderstorm para lumakas. Ito ang klasikong amihan pattern, malamig na hangin mula hilagang silangan, mababang ulap na kumakapit sa kabundukan at ulan na pahirap at pasundot-sundot sa buong maghapon. Mas mamumukod dito ang mga lugar na nakaharap sa Sierra Madre, Aurora Coastline at mga lambak sa bandang silangan kung saan mas malakas ang orographic lift na siyang nagpapabigat ng ulap. Sa Ilocos Region, maulap ngunit kadalasan ay mahinang pag-ulan lamang ang inaasahan. Dala pa rin ito ng amihan pero kumpara sa silangang tabing dagat ng Luzon, mas mahina ang moisture na dumarating sa kanlurang gilid. Kaya mas madalang ang buhos at mas maraming pahinga sa pagitan ng mga ambon. Kung maglalakbay tayo sa highlands, asahan ng fog patches sa umaga at madaling araw, lalo na kapag humina ng bahagya ang hangin at lumamig ang ibabaw ng lupa. Sa natitirang bahagi ng bansa, easterlies ang umiihip, ibig sabihin partly cloudy hanggang cloudy ang umaga tapos may posibilidad ng biglaang thunderstorm kapag sumapit ang hapon. Sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, ito ang karaniwang pattern. Maaraw o maliwanag sa umaga, mainit at maalinsangan sa tanghali pagkatapos ay isang malakas na buhos sa hapon na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Kasunod ang mabilis na pagliwanag. Ang mga baybayin na nakaharap sa Pacific side tulad ng Eastern Samar, Surigao Coastline at Dinagat ay mas sensitibo sa ganitong setup dahil diretso ang pasok ng halumigmig mula sa silangan. Sa lagay naman ng hangin at karagatan sa Northern Luzon, malakas hanggang gale ang epekto ng northeast wind. Sa dagat, inaasahan ang alon na rough hanggang very rough na nasa pagitan ng 2.8 hanggang 5 meters depende sa open seaboard at haba ng fetch. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, katamtaman hanggang malakas ang ihip mula hilagang silangan at ang alon ay nasa moderate hanggang rough na nasa 2.1 hanggang 3.8 meters, lalo na sa silangan at hilagang kanluran na bukas sa bugso ng amihan. Sa natitirang bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula northeast hanggang east at ang alon ay slight hanggang moderate sa 0.6 hanggang 2.1 meters. Ngunit tandaan na pwedeng magkaroon ng pansamantalang pagtaas kapag dumaan ng isang malakas na thunderstorm cell at humila ng gust front. Para mas madaling i-visualize ang pang-araw-araw na daloy, hatiin natin sa day part timing. Madaling araw hanggang umaga, mas aktibo ang amihan-driven rain sa silangang Luzon, Aurora, hilagang Quezon at mga paanan ng Sierra Madre dahil direktang hinahampas ng malamig at mamasa-masang hangin mula hilagang silangan. Sa tanghali, bahagyang luluwag ang ulan sa mga lugar na ito habang umaangat ang init. Ngunit simulan namang magparamdam ang easterly convection sa Visayas at Mindanao. Sa hapon naman hanggang gabi aasahan ang pinakaaktibong thunderstorm sa easterly zones, mga lungsod sa Eastern Visayas, Metro Cebu, bahagi ng Negros at Panay, pati na rin sa Davao Region at Caraga kung saan mabilis ang pagbuo ng towering clouds. Sa gabi hanggang hating gabi, muling sasariwa ang amihan sa hilaga at gitna
magdadala ng mga bagong ulap at ambon habang hihina ang convection sa timog, maliban na lang kung may cluster na patuloy na gumagalaw sa dagat. Sa latest tropical cyclone outlook na inilabas ng Pag-asa mula ngayon hanggang January 4, 2026, walang nakikitang tropical cyclone-like vortex sa loob ng Pag-asa monitoring domain. Mababa ang posibilidad na may mabubuong sirkulasyon na aabot sa antas ng bagyo sa unang linggong ito. Sa susunod na window, Tuesday, January 5 hanggang January 11, 2026, may indikasyon sa mga modelo na maaaring umusbong ang isang TCLV sa bandang katimugang Palawan. Gayunman, mababa ang chance na ito ay agad lalakas bilang ganap na tropical cyclone. Mas kapansin-pansin ang posibleng maging epekto nito kapag may maliit na sirkulasyon. Sa timog kanluran, madalas itong kumikilos palayo sa kalupaan at humihila ng mas malamig at mas tuyo na hangin mula sa hilagang silangan. Ang implikasyon nito sa atin ay mas malakas na amihan, mas maraming ulap sa silangang Luzon at dagdag na upland rains sa mga bundok na nakasalo sa hangin. Sa madaling sabi, kahit may posibilidad ng pag-usbong ng sirkulasyon malapit sa southern Palawan sa ikalawang linggo, hindi ito ang magiging pangunahing weather system sa bansa. Mas nangingibabaw ang amihan at ang shear line sa Luzon at ang easterlies sa Visayas at Mindanao. Kung sakaling mag-evolve ang maliit na pihit ng hangin sa timog kanluran, ang unang nakikitang epekto ay hindi direct hit kundi ang paghigpit pa ng hatak ng amihan, kaya mas magiging malamig ang madaling araw sa Hilaga at mas magiging episodic ang ulan sa silangan. I-wrap up natin ang forecast. Una, shear line sa southern Luzon at Visayas side ang magpapakawala ng kalat-kalat na ulan at thunderstorm, partikular sa western Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Palawan at northern Samar. Pangalawa, northeast monsoon ang magbibigay ng tuloy-tuloy na ulap at ulan sa Metro Manila, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa at nalalabing bahagi ng Bicol Region. Habang ang Ilocos Region ay aasahan ng mahinang mga ambon. Pangatlo, easterlies ang magbibigay ng hapon hanggang gabing thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa, lalo na sa silangan at timog ng Visayas at Mindanao. Pang-apat, alon sa Hilaga ay rough hanggang very rough, naaabot sa 2.8 hanggang 5 meters. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, 2.1 hanggang 3.8 meters at sa natitirang bahagi ng bansa, 0.6 hanggang 2.1 meters na posibleng tataas pansamantala kapag dumaan ng malalakas na thunderstorm. Sa tropical cyclone outlook, walang inaasahang bagyong bubuo sa unang linggo hanggang January 4 at mababa pa rin ang chance na may maging ganap na tropical cyclone sa ikalawang linggo kahit may senyales ng TCLV malapit sa southern Palawan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at palagi po tayong mag-ingat.